Di kayo pwede magtrabaho sa factory. Kasi yung pasa, mali. Ganun ba? Pasa ng lata, yung pagkaliwet. Puro kanan lang. Counterflow, Bawal counterflow kayo palagi. Sa PBA, una, Dennis Espino. Okay lang. Pinakita yung modeling. Batang-bata. Sa tik-tik yan Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Ayan, at Okay. welcome back. Oo nga, namiss kita, RDO. Marami kong nasabi nung wala ka. Nandiyan naman si Bobelga eh. Pero iba pa rin pag ikaw kasi... Siya yung nag-sub sa akin. Oo, pero na mahusay si Bo. Magaling yun. Inglesero para si Bo, hindi. Nagulat ako, nag-English siya. Nag-English siya, paano? English siya madalas magsalita. Ini-English niya yung Balyahan. Oo. Yung Tagalog lang tayo dito. Apat, oo nga. Kaya namiss kita. Kamusta? Kamusta ang iyong recovery? Okay naman. Kahit pa paano, naiaapak-apak ko na. Pwede mo ba kaming konting brief lang ng kwento dun sa nangyari sa'yo? Na ano yung Achilles ko eh, na naputol. So parang kay Bol nitong last game. Naputol siya, tapos inoperahan, sinurgery, pinagdugtong ulit. Oo. Pero... ano yun, pag-atake kong pag ganun. Parang move ni Kevin Durant. Okay. Pareho kami ng move nun eh. Ano mo, nakakaingit kayo kasi pag ikaw, pag na-injure ka, Kevin Durant yung example eh. Ako, wala. Kevin Durant. Saan nga ulit yung sa paa? Pwede ko ba parang? Wag. Nilalayo ko nga. Pero nice to have you back, RDO. Na-miss ka ng buong crew. Nakakamiss dito. At napakasaya ng first episode natin sa welcome back episode mo kasi dalawa agad. Dalawa. Oo. Gusto dalawa. nga natin paghiwalayin kaso napaka-busy din ng schedule ng dalawang ito. So sa mga Balyahan listeners natin at sumusuporta, kung gusto nyong individual, i-message, comment nyo lang. Oo, pwede natin silang hatiin. Oo, hatiin natin sila. Pero syempre unahin na natin muna yung mga achievements ng dalawang ito. At isipin nila kung sino Sige. Oh. Yung isa, 7-time PBA champion. 2-time PBA All-Star. 2-time PBA Mr. Quality Minutes. Alam ko marami pa to dahil NCAA MVP. Legend yan ng NCAA ito. At 2-time yata NCAA champion. Naging Rookie of the Year. At isa sa mga kinakatakutang teams ito nung kapanahonan niya. Diyan nagsimula yung domination ng school na yan. Oo, nung San Sebastian. At ang isa naman ay NBA champion. MVP rin yan. Oo, NBA Most Valuable Player. Siya ang kauna-unahang MVP sa NBA. Oo. At 4-time PBA All-Star. Introduce na natin, walang iba si Coach na sila ngayon. Coach sila. So, parang ikaw, coach din. Magkasama sila eh. Oo. Si Coach Rodney, the Slasher Santos. Slasher. Yes, magandang umaga. Oo, magandang. Sa lahat ng taga-subaybay. Oo, mga anim lang sila. Anim lang. Anim lang na nakikinig sa atin. So, thank you for having me. Oo, tapos si Coach John Ferriols. Good morning. Good morning, Sports Plus. Yan. Siya yung negro, siya yung slasher. Slasher. Oo nga. Kaya nga yun yung nila di ba? Siya, pangalan niya Slasher. Siya first MVP ng Negro Slasher. Hindi niyo ba yan? Pareho related yung inyong achievements, Slasher. Naglaro ka dun? Pareho kayong Slashers. Bagay sana. At naglaro ka dun, Ikaw yung team owner. Ano nga, bakit yung Negro Slasher? Sino bang Slasher dun? Yung manok eh. Oo, dun yata ang pinanggagalingan ng mga magandang breed ng pang-fighting yung pangsabong. Oo.
Kaya pala slasher. Slasher. So, ibig ba sabihin mo to, Coach Rodney, magaling kayo magluto ng manok? Kaya slasher o sa burero ka. Kumain lang naman. Kumain ng manok. Ang hirap nito kasi ang kami natin gustong talungin sa dalawa. Pero Sa isa mo na. sa isa muna ikaw muna, Coach Arby, ano ang kasi si Coach Jan, nung kayo ang unang MVP ng NBA sa Negros Slasher. Pero hindi naman, tama ba? Hindi Negros Slasher yung unang team na gusto mo paglawan sa NBA. Cebu Gems. Cebu Dapat. Gems. Hindi ako nakuha eh. Nag-tryout ka sa Cebu. Nag-tryout. Almost, mag-1 month. Practice ka ng practice. Tapos, ano sabi sa'yo? Inaantay lang kami na team manager na yun ang magdi-decide. Yung dumating na, hindi ako pinapirma. Anong probinsya po ba kayo? Davao. So, nung pumutok ang balita ng NBA, Cebu ang unan yung pinuntahan na Kasi doon ako nag-aaral eh. University of San Jose, Recoletos din yan. Pareho sila. Recoletos. Yung pagkatapos nun, pinatawag ka ng Negros? Sakto. Next following week, mag-pa-tryout na yung Negros sa Cebu. So, nagantay ako doon. Di ka na umalis? Hindi na. So, nag-tryout na lang din ako doon. Yun nakuha. Doon na kayo nakuha sa Negros. Nung nag-MVP ba kayo, tumawag yung Cebu Gems? The following year, gusto nila kunin. Biligyan nyo din ng 1 month. Pinagantay nyo din ng 1 month bago sinabi hindi. Sorry. Chinek ko lang yung kung anong offer pero hindi ko pinirmahan. Kamusta naman ang NBA that time? Ito yung first year ng NBA, naglalago na kayo sa first year ng NBA. Yeah, first year. Mas malaki offer ng Cebu? Di rin eh. Wala offer pa sa akin nun eh. Hindi, nung tinignan mo yung offer nila. Yung pangalawang year na yun, medyo okay. Pero hindi ko pinirmahan. Parang ganti ba? Masakit yung ginawa nila. Almost 1 month. Pagod, practice. So ako, nag-expect na ako eh. Dapat sila yung nag-finals nun. Dapat. Kung nandun ka. Nanonood pa naman ngayon yung management ng narinig yung sinasabi niya. Hindi, yun naman yung totoo eh. Yun naman totoo eh. Okay lang, Coach Rodney, nakalipas na naman. Kasama rin talaga yan sa mga pinagsisisihan ng mga management kasi di ba mahirap din ng trabaho nila mag-isip kung sino yung pasok sa team eh. Tapos din, bakit natin pinakawalan nito? May mga ganun. Pinagalitan din yung mga yan. Hindi kasi, minsan kasi, mayroon ding mga ganyang manager na minsan, kung sino lang yung gusto nila. Kahit gusto ng coach, minsan, manager ang Meron kasi yung manager may dalawang PhilAm eh. Kaya siguro, naging rivalry yung Negros at Cebu. Nagbabatuhan pa yan eh. No? Dati. Sa court? Oo, nagbabatuhan pa yan dati. Umabot ng ganun? Oo. Natitigil ang mga 30 minutes, gano'n. Yung mga tao, baba sa taas, mga mineral water. Sino ang madalas na target ng bato niyan? Ano yan? Babato lang basta sa team. Sa kabila. Sa kalaban. Hindi kasi yung Cebu, physical maglaro yan eh. Syempre, lalaban ngayon yung Kaya kami, hindi kami patalo. Grabe ang crowd ng Cebu talaga. Manood ng basketball. Puno eh. Talagang kaya pag sa home court naman namin, ganun din. Yung mga tao, hindi mo rin mapipigilan. May mga dala eh. Puti, hindi manok yung binabat eh, no? Manok na panabong yung inahagis na gano'n. May tari. Bugok na itlog. Binadala. Talaga? Bugok na itlog? Ang baho nun. Yun ang binato. Bugok na itlog. Pag tinamaan ko nun, no? Kaya after nga, amoy baho. Baklaseng baho ng bugok na itlog. Ito ba, nung first year niyo sa NBA, may mga expectations kayo na ito papantay sa PBA, ganyan? Wala naman. Parang lang yun eh. Parang in-expect na parang PBL, gano'n. Yung Philippine Basketball League. Kasi yung sweldo doon, sakto lang. Hindi naman malaki. Kami, naka-stay kami sa Bacolod talaga eh. So, mura pa yun. Una pa kasi yun eh. Doon kami naka-base. Yung before yung inyong MVP award sa NBA, kamusta naman yung basketball ninyo sa college?
Sa college. Cebu rin, no? Ay, hindi. From Davao kasi, St. Peter College ako eh. Sa Turin, sa Davao. So, yung basketball naman doon, ano lang. Kung may piyesta, may basketball. Kung wala, wala. Okay. Kailangan may piyesta lagi. More on school lang kami. Yung mga laro-laro after school, mga papawis, parang gano'n. So, kung walang mga piyesta, wala eh. So mahirap din talagang ma-discover as a player dito sa Mas lalo na sa amin, sa Davao. sa Davao. Dati, no? Kaya siguro ganun din yung parang hirap, yung kuwari sa Cebu Gems, ang hirap masabi kung gaano kagaling si Coach Jan. Kasi pretty much unknown yung scene na pinaglalaroan ninyo. Hindi siya... Kailangan magpiesta bago ka mapansin. Oo, once a year. Once a year siguro, pag-fiesta. yung barangay na to, may piesta sa kabilang barangay. Oo nga, no? Baka may piesta naman sa kabilang barangay. Bihira lang. Hindi kagaya ngayon. Daming basketball. Piyesta tayo. Dito may video makuhanan ka na naglalaro ng maganda sa isang liga. Wala May bang chance ka vlogger na dati? ma-discover. Sino ang nag-mentor sa inyo? Yung kasi, yung 4th year high school na ako, yung pinsang ko, hindi naman sa basketball, may pinadala silang paper na yung parang biodata, pinadala sa Manila. Akala ko ano yun, modeling. Magmo-model ka? Modeling, doon ako napunta, yung kay Faces of the Year, kay sino to? Basta gano'n. Hindi kasi gwapo yan. So nag-model. So isang model doon, nakilala ko, parang player din siya sa UST, pero hindi sa varsity. Yung sa mga lang. Intrams. Kilala niya si Charlie D. Pinakilala niya ako doon. So dinala niya ako sa Adamson. So pagdating ko sa Adamson, sila Marlo, EJ, Kenneth, nandun na. So ako reserve. Nag-try out din kayo doon. May may niloko ba nila kayo dahil model talaga yung... Wala naman. Hindi umabot sa kanila ito. So, tinry ko Adamson. So, hindi na ako tumagal doon. Umuwi ako after 1 year. 1 year Bakit? lang. Pinauwi ako ng tita ko, may bagsak daw ako eh. Sa school. Talaga importante sa inyo. Doon siya nagalit, bagsak ako sa PE. Sa PE? Oo. Dapat nga, yun ang pasado Dapat nga, exempted na yun Dapat nga. Pag player ka, exempted ka na sa PE at least. Yung tita ko, galit na galit eh. Kasi doon ako nakatira. Pinauwi ka? Ako. Pag uwi mo, kinuha ka ng Pag uwi ko, doon na ako sa Holy Cross of Davao. For 1 year muna. Varsity ako doon. Pero reserve kasi residential pa eh. So may time na may weekend na yung short league. May mga ganun sa Davao eh. So may Cebu team, yung Sun Pride. So yun yung mga kalaban namin na discover ako doon sa Sun Pride kay Junuel. So after nun, yung liga na yun, umalis na ako sa Holy Cross. Pumunta ako ng Cebu. So si Coach Junuel, pinaaral niya ako sa San Jose kasi yung coach doon, si Titing Manalili. So yung player niya rin yung dati. So doon niya ako nilagay. Tapos ilang taon ka naglaro doon? Pagdating ko doon, 1 year, nag-champion kami. Yun yung pinaka-last champion ng San Jose. 1993. Hanggang ngayon? Hindi pa nag-champion ulit eh. Parang si Nelson Aceitono rin pala. Oo, nagpa-champion. Nagpa-champion yung UM, no? Hanggang ako doon, 96. Tapos NBA na ang nagbukas ng pinto. During 93, after nag-chowking ako, pabalik-balik lang ako eh, Manila, Cebu. Kasi kinukuha na ako ng PBL team. So kung may season, Manila. Pag off-season, balik ako na Cebu. Bali yung uli mong nilaruan bago mag-NBA, PBL. PBL, Wilkins. PBL, doon na nagsilma ng NBA. Oo. Yung galing kasi from NBA. PBA ng next. Tama ba? PBA. Doon na nagbukas ng... Yun din yung maganda sa NBA noon na buksan. Maraming na-discover. Maraming na-discover, nabuksan yung marami. Yan, sila Dondo ng Tiberos. Sila. Ikaw, kay Rodney, nung hindi ka na-opera noon sa NBA? Actually, dapat kinausap po ko ni Coach Chot Reyes. So yung time na nag-start ng NBA na yan, di ba?
Pero yung 98 na yan, back-to-back lang namin sa Alaska. Sabi niya, baka gusto mo doon. Sabi ko, second year ko pa lang sa PBA na. 98. Pasok siya ako 96. Sabi ko, dito muna ako kasi ito yung ano ko hindi ko talaga di ba? Tapos yun, sabi ni Coach Tim, nung time na yun, good for the players talaga ang NBA. Talaga, sa totoo lang. Kaya lang sabi niya, may mga gustong lumipat sa inyo, wait until at least maka 5 years muna, ma-establish mo na yan. And then you decide. Oo nga. Ganda rin ang payo. So hindi rin talaga tumagal. So, bihira naman yung nasa NBA na nakabalik. No? From PBA, nag-NBA na nakabalik ulit Ilan lang yan. Sila Bongrams lang, sila Vince. Yung na-discover, marami talaga NBA to PBA yan, sila Dondo. Pero yung PBA ka, nag-NBA ka, biglang nag-PBA ulit, bihira na yung nakabalik. Ilan lang, no? Ilan ang payo din ni Coach Tim. Oo. Sabi nga niya, good for the players talaga. At least marami kang laruan. Hindi lang PBA option. Pero sabi niya, wait till it's established. At least 5 years. Parang 4 years lang tumagal. 5 wala na 5. Ano na yun? So, pababa na ng 5. Oo So, tumagal ba kayo dun sa point na alam nyo na pawala na yung NBA? Nandun pa kayo sa NBA na? O nag-jump ship na kayo ng PBA? Hanggang nag-fold yung NBA. Nandun kayo? So, hindi kayo talaga nung pawala na siya, talagang hanapan na talaga ng kung saan team pwede. Tinuloy pa yun, 1 taon. Tuloy. Pero wala, hindi natapos yun. Oo, hindi natapos. 2002. 2002. Tama, 4 years lang talaga. 98 yung nagsimula yeah, mga ganon. Ang mga nakabalik lang naman, si Bong Ravena, si Vince Season, sila lang. Sino ba? Si Coach Ato. Nakabalik si Coach Ato, parang Red Bull. Red Bull. Oo, Red Bull. Ilan lang talaga sila doon. Pero as players, paano yun nung na-dissolve na? Yung iba nag-PBL. Ako nag-PBL ako ulit last. DAS. And then pa-draft, 2003. May kababa pang pag galing ng NBA to PBL tapos to PBA yung baka hindi ma-draft. Wala na. Basta lang. Laro lang. Subok. Tapos ang kumuha na sa inyo noon nag-draft sa inyo sa PBA. Federal Express. FedEx. Yun yung naging Air 21. Nung nagpa-drop ako, nag-abot pa kami. Sa team. Oo. The next year kayo, di ba? Nagkasama kami ni John Perios. Kasama pala kayo. Sila ni Ping. Tsaka si Wesley Gonzalez. Magkasunod sila ni Ping. Ganda rin ng team nyo. Oo, naabutan pa natin si Cordillera si Papa G. Tsaka si Mayor Berhel. Meneses. Ang kasama pa namin sa team yan. Pag NBA ba to PBA, may malaking diferensya ng laro? O parang halos lang din? Yung time parang pareho. Physical. Oo nga, physical kasi talaga. Kasi marami pang big man nun. Pero marami rin takbuhan yung NBA. Marami takbuhan. Kasi may hinahabol yun na puntos Tsaka yung 3 points. Blitz 3. Oo, di ba? Pwede ka mamili. Doon na tayo pwede ka mag-free throw sa 3 points. Under 2 minutes yun. Under 2 minutes. Pwede ka mamili. Yun yung mga may mga rules sila na dinagdag. Oo. So ang innovation pala yung mga add-ons sa game, NBA din ang laglagay, no? Yung blitz 3 nga. Parang ngayon, yung PBA may 4 points. Oo. Parang yun din yata ang nagdagdag niyan yung galing NBA na nagdagdag ng mga ganyan. Nasa PBA yata ngayon yun. Sino? Yung mga ganyan yung sa yung mga nagsuggest. Parang idea nila yan. Kaya ngayon may 4 points. No. Pero punta naman tayo kay Coach Rod. Kasi napag-usapan natin agad yung aces Pero ang talagang highlight ng career mo will be in, masabi mo ba, high school, college sa San Sebastian? Kasi parang talagang ang ganda ng karera mo noon ng high school at college Oo nga. Sa high school muna. Ano bang sa high school? High school kasi, from Bulacan, tryout kami dyan ng kuya ko. Tryout kami sa San Sebastian. Kasama mo kapatid mo. Ayaw pa kami papasukin ng guard kasi
itsura natin, Bulakenyo, Chinela. Probinsya. Natatawa siya kasi Bulakenyo siya eh. Hindi din siya pinapasok ng guard. Nakasando. Sabi namin, may tryout ba? Sabi nila, wala. Pero may mga papasok akong player. Sabi namin, ano to? Sabi ng isang guard, papasokin mo yan. Ka-tryout naman eh. Oo. So, nung tryout namin high school, na-reserve muna ako, yung kuya ko yun, na-line. Tapos, hanggang sa nagtyaga, hindi man tayo nagagamit. At tayo naman, Bulacan, mapasok lang tayo sa team. Okay na eh. Practice. Oo, practice, develop. Yung ika-third year high school ko, kasi 4 years old, ika-third year ko, nag-MVP na ako. Ayun. Galing. Ganda nga pag inano mo yung usad ng career is talagang champion, tas RPU. Yun, doon ako nag-ano din ng RPU, tuloy-tuloy na. Oh. Gano'n ka-importante yung 18 RPU experience sa career mo? Coach? Kasi napakasarap kasi mag-Philippine team dahil yan, nararasan niya din yung maging national team player. Yung time kasi na yan, by invitation din eh. RPU na yan. Hindi ka Pahirapan mag-tryout dyan. Napakahirap mag-tryout. Tapos by invitation, kasi 18 under eh. So, hindi ko makalimutan yun, luluwas ako ng Bulacan, practice ang tryout, 8 o'clock sa Rizal. Ang dami namin, 160. Dami. 160? Oo. May hinahin na loob mo, tryout. Parang, yung muna, Ang dami. Ang dami? Oo. Sila Kenneth, sila Del Cispino, ang time na yan, kasi kilala mo yung mga high school standout ng mga schools. High school pa lang sila Kenneth Duremdes ito. Kasabay kami yan kakakampi kami. Tapos may mga ibang taga-probinsya. Tapos may mga daladalang, may mga kasama mong tito-tito na palakasan na, Padrino ba? Oo. Barisma, anak ni ganito, tito ni ganito. Back up. Di talaga may iwasan. May Ang backer. daming nakapark sa labas ng naka-bodyguard. Hindi niya ang coach namin si Coach Francis Rodriguez. So, yun, try kami RPU. Everyday nagbabawas talaga. For like 2 months hanggang sa na-line up ako. Natira kami mga 18. Yun, unang biyahe namin, Guam, champion agad kami. Kami lahat Kenneth, Dennis Espina, sina Plastic Fran. So, tuloy-tuloy. Kumbaga, kumpiyansa ako kasi may baon ako Kaka-MVP ko lang ng high school So, teka muna, pag hindi nyo ako kinuha, yung mentality ko na, hindi ka yabang yung confident ka na, pag hindi nyo ako kinuha, teka, MVP ako ng high school, sino yung mga to? Kumbaga may baon ka. Kumbaga may baon ka. Hindi yung nagtatry ka baka sakali. May edge ka na, kumbaga. Yung confidence ko na gano'n. Yung mga ganyan tryout, yan eh. Minsan, mababalitaan mo yan sa dyaryo pa eh. Oo. Diba? Diba? Kasi, maghihintay ka sa dyaryo. Totoo yan. Speaking of dyaryo, totoo. Kasi dati, para makilala ka, scorer ka. Kasi sa dyaryo ka lang naman nakikita eh. Nung panahon namin sa NCRAA, nalalagay pa rin sa dyaryo kahit 0 eh. Oo. Pero nasa dulo ka. Wala kang picture. Pero nandun ka sa stats Putya, nilagay pa to, 0 na. Kasi basta naglaro ka. Walang social media. So, yung babasahin naman ng tao, first 3 scorer. Yung galing ito lang, yung top scorer ito. Pero yung sa baba, wala na eh. Wala na. Ngayon, kahit hindi ka may score, kilala ka, nakikita ka sa TV. Social media, may naka-video na. Noon kasi kailangan galingan mo. Kasi pag isinulat ka sa dyaryo, Rodney Santos, denominate yung laro. Yun, yung mga ganyan. Nakalagay kasi. Meron bang memorable sa yung unang na-dyaryo ka sa yung lumabas yung picture mo sa dyaryo? Nung nagiging scorer na ako. Nung naging MVP ka na. Oo, yan na yung first MVP mo na ilagay sa dyaryo. Top scorer kasi. So, pero nung mga first, second year ko sa high school, pero nung college, tuloy-tuloy na. Lagi sa dyaryo kasi yung talaga makikilala ka eh. So, papanoorin ka ng tao, sino ba dyan sino yung Juan de la Cruz dyan? Sino ba yan? Kasi ito yung nababasa ko sa dyaryo, di ba? Hindi ka man nakikita sa TV kasi ang NC opening lang ang televised. Tapos championship. Ngayon, lahat ng game. Si Coach Jean kasi sa Model Magazine nakikita. Ito. Natuloy ba yung modeling talaga? Natuloy. So, pag ibang sa magazine nag-model So, walang points doon Nakailang modeling ka doon? Once lang yun. Once. Sa TikTok. Ay, pinakita. Pinakita yung modeling. Batang-bata. Sa TikTok yan Meron pa ba yun? naman. Tawag. Artistahin talaga. Nabutan ng mga bata. Ba't alam niyo yung mga TikTok to, mga natin intern Ayan, si Coach Rodney. Pwede mo ba ito? Yung Black and white Can you, Yan. Champion namin, mythical, MVP, 94. ano to, college? College na. So talagang San Sebastian yung gusto mo talagang eskwelahan ever since? Kinukuha ko ng UE noon, tsaka sa San Beda. Sabi ko,
panibagong pakikisama na naman. Sabi ko, okay na ako dito, masaya na ako dito. So, in-embrace mo na yung sistema talaga. Ito, doon na lang. Pero from Bulacan, bakit San Sebastian yung gusto mo kasi talaga mapasok? Yung mentor namin doon, si George Mariano, nagbasti yun eh. So, mga 70s yun. Sabi niya, gusto nyo mong try doon, samahan ko kayo. Yung coach doon, teammate ko. Which is si Coach Francis nga Rodriguez. Sinamaan kami. Pero ano lang, one day lang. Tapos on our own na kami. Siyempre, tsatsagain namin yan. Araw-araw, luluwas ka. Diba? So, yun. Yung kuya ko muna na line up. Tapos ako yung naka-deserve. Pero everyday pa rin ang practice. Mahirap din talaga. Pero at least nag-stay siya. Panalo. Oo, ganda. Isip mo, 1993 to 1995, NCAA champion. Kayo ba yung talagang nagpaano ng San Sebastian? Oo, kasi kami yung first 5 feet eh. Kami yung college first 5 feet. Tapos, doon sa 5, 3 ako. Dapat 4 ako doon. Sa 96, nagpa-draft na ako. Pwede pa sana isa pa. Pwede pa sana isa pa. Oo. Tapos, yan, dumating na sila Adukul. Ayod ako sa kanilang 2 taon. Walang nakalima sa amin. 4 lang sila. Meron sana si Daep, tsaka si Tanige sa Malangit naman. Kaya lang, may time na 1 year na hindi sila pumasa. Hindi sila pinalaro ng season. Kung sakali sila yung 5. Parang may nakalima yata si Barbosa eh. Nakalima ba? Hindi rin. Hindi ba? Hindi siya nakalima. Si Jerome Barbosa. Baka 3 lang yun, 2. Oo, 3 ata, 4, parang ganun. Wala talagang nakalima. Wala nakalima. Noong time. Kasi talagang, nung time na yon, wala masyadong gumagraduate sa core namin eh. Kaya siguro naging solid talaga yung samahan. Kaya yung mga misan, pag meron ako nakakasama ngayon, basti ako, tryout ako sa inyo. Ano nangyari? Hindi ako tuloy, lakas-lakas nyo. Walang gumagraduate kasi. So, hindi sila nakakapasok. Walang butas. Kaya wala talagang tryout sa amin, talagang bihira lang. Kasi talagang may mawala sa amin, 1, 2. Pero nalang kung sobrang galing mo talaga, kukunin ka. Pero mo si Chris Jackson nag-tryout sa amin, hindi kinuha. Yung film? Oo, si Chris Jackson, ha? Yung sa Shell. Kasi nag-follow up dunk pa yun. Okay to Tapos hindi na siya bumalik eh. Di ko alam. Ang sabi niya nung nakakusap na, hindi nang-aral siya, pinansin nila posturo noon. Kasi nga, inta kami. Oo. Biro may nakawala pa sa amin. Walang kulang. Oo. Wala nang kailangan, kumbaga. Wala nang kailangan yung team. Kaya naging core namin, matibay, kaya sunod-sunod din yung champion. Dun sa dami ng champion nyo, ano yung pinaka-special sa'yo? Yung sweep namin, 94. Wala kahit isang talo. Walang talo. Kasi yung time na yun, NCAA, na-sweep may first round, ma-sweep may second round. Sa elimination. Kayo na, automatic champion. Automatic eh. Tapos ang last game pa namin yung for elimination. Pag nanalo kami champion na, Mapua. So ang daming tao. Time nila Ruben De La Rosa, sila Coschito Vitalero, sila yan. Kami magkakalaban. Yun yung time na sweep namin, yung time din nung nag-sweep ang UST sa kabila, sa UAP. Sila Dennis Espino. Nag-14-0 sila, kami nag-10-0. So yung kalakasan ng college ng time na yun, ng UAP and NCAA. Oo, ang ganda ng... Basta at UST. Oo, ang ganda ng liga. Kumbaga, merong parehong liga, may malupit na team na nagsisweep, di ba? Nagkaabot ba kayo na Oo, kasi nung nag-Battle of the Champion kami, una talo kami. Nung pangalawang year, Battle of the Champion, panalo naman kami. As kami ulit. As hindi na natuloy, nawala na yung Battle of the Champion. Kumusta yung unang tagpo tapos talo? Ano yung binuhos ng UST? Masaya pala kasi noong unang laban namin ng Battle of the Champion sa UST ginawa eh. So, ang daming tao. Sa old gym pa nila noon. Tapos, italo kami. Tapos, the following year, champion kami. Sa basta Rizal Memorial naman ginawa. Neutral ground. Ayun na. Sinong player nung yung natalo kayo ng UST? Yung intact na, yung core nila. Edmond Reyes, Udoy Belmonte, Satan Quinsen, David, Richard G, Dennis Espino, Ray Bangalista. Yung core nila. Cantonos. Paano hindi mag-prepare ng... Sipi mo NCAA, UAAP, pinapanood nyo lang yung isa't isa tapos makikita kayo ngayon na maglalaban. Kamusta yung... Masaya, baga parang anong kalaban, although nag-tune up din naman pagka ganyan, di ba? Pero syempre iba yung game na talagang at stake eh. First time mo ba talagang makakalaro sila nung time na yon yung mga kalaban? O nagkikita hindi, nagkaka-tune up din naman okay. kami. Nagkakalaban kami sa mga outside league, may mga liga nung before na, yun, yung mga Bible League ng araw, yung Father Martin.
Pero iba pa rin siyempre Battle of the Champions to ng NCAA, UAAP. Kung sino tunay na magaling talaga. Oo, sino ba ito yung malakas? Malakas ba talaga ang UAAP teams dyan, schools o NCAA schools, mga ganon. So hindi na nagkaroon ng decision yung laro nyo kasi nanalo yung isa, nanalo kayo. Oo. So wala na Wala ng decision. Hindi na, for some reason, hindi na natuloy ng NCAA ng UAAP board siguro kung ano nangyari. Ganda sana. Pero inabutan ko pa yan Battle of the Champions. No. Ganda nga makita kasi yung champion Nag-champion din kami doon. Oo? Oo. Battle of the Champions. Ang lalaki nyo St. Francis. Parang kayo din pala yung San Sebastian na team no? Kasi parang ang ganda ng team. Kayo ganun din. Tapos nung nawala na yung Battle of the Champions, naabutan ko pa yung Peel Oil, yung ano. Parang Champions League. Yung mga... Parang pinasosyal siya. Champions League na Champions League. Yun yung mga ibang teams na kasali na din. Tapos sumunod naman, puro kung sino yung champion sa NCRAA, iba't ibang champion sa National Collegiate, champion sa Unigames, champion sa South, sa Visayas, sa Mindanao, tsaka parehong Final Four ng NC tsaka UAP. Yan ang mabigat din na laban kasi nasali kami doon, baste. Assistant coach na ako noon, kami ni Topex. Topex ang coach. Kada game mo noon, knockout Kasi sa dami ng team. Every game, knockout yun. Oo. Do elimination, dami na. Kailangan so pagtalo ka, out ka na. Oo. Hindi yan sa San Sebastian. Sinulit mo yung time mo sa San Sebastian talaga hanggang dulo o nag-exit ka din ng Exit ako ng final year ko. Okay. Noong 96, dapat mayroon pa ako isa. Kinausap na ako ng Pure Sons, Chot Reyes. Padrap ka na? Oo, kasi wala ko idea na magpapadrap talaga akong PBA Tatapusin ko talaga yung playing years ko. Noong 95 kami, national team, nakakalaban namin ang mga PBA teams. Kalaban namin ng Pure Foods. Tune-up. Bago kami mag-SEA Games. Sabi nga si Chot, magpapadraft ka na next year, 96. Kami yung second pick, kukunin ka namin. So, siyempre, para, diba, amateur, biglang, aangat ka ng draft. PBA. Oo, na sigurado kung may kukuha, iba yun. Kesa doon sa mga nag-a-apply na baka sakali madraft. May iba kasi yan So, sabi ko, pag-isipan ko, tapusin ko lang muna pag nag-gold kami dito sa SEA Games, akit ako. Nag-gold naman kami. 95 yun, Chiang Mai. Lacos Jolly pa. So, doon ako minagan. Doon ako nag-decide. Talo ka man ngayon, huwag kang susuko. Kasi sa basketball, lagi kang pwedeng bumawi. Marami ang hindi sasang-ayon. Dahil sa podcast na to, ipapaliwanag namin kung bakit tama kami at bakit kailangan mong marinig ito. Ang MPBL, hindi lang naruto. Drama, diskarte, at mga tanong na bibigyang kasagutan. Latest updates, mainit na balita, hot take sa mga issue on and off the court. Dito lang yan sa Rebanse. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Powered by Sports Plus. So, ang first team mo sa PBA, Pure Foods. Pure Foods. Kamusta naman yung starstruck ako, siyempre. Oo. Patrimonyo. Diba? Jerry Cordillera. Mm. Yun yung mga pinapanood natin nung dapat tayo sa, diba? 80s. So, nagsabi sa akin, nag sa akin sa stage, si Cap Alvin, Jerry nandiyan pa sila Bong Rags, Dindo, Olsen, Glenn Capasio, mga inabutan ko, Ray Evangelista, Edmond. Malakas pa, no? Finals pa kami noong 96. Kalaban namin Alaska, tandaan kay Jeff Cariaso yung foul, wala ng oras, free throw niya. Si Bong Rabs. Bong Rabs ang foul. Tapos sa free throw, no? Free throw. Wala ng oras. Cariaso. Lamang kami 1 point. Grabe yun. Shoot pareho, no? Shoot pareho. Rookie lang din si Cariaso nun, no? Hindi. Pangalawang taon niya. Pangalawang. Kasi 95 siya pumasok. Sinong first pick nyo? Iba second pa? Marlo. Si Marlo. Ako second. Pag nung nakita mo yung mga idols mo, nakasama mo sa team, meron ba silang mga payo sa rookie na tumatak sa'yo hanggang ngayon? Well, sila Cap lang naman. Sabi lang nila na disiplina at saka laruin mo lang yung laro mo. Kasi importante kasi pagdating sa PBA, ala nila yun na yung pangarap doon pa lang yung sisimula Doon pa lang, that's the beginning O paano mo na ma-maintain? Nandun ka na di ba? Nandun na tayo.
So iba, siguro, dahil, PBA na ako. Pera agad. Naalala mo pa yung first game mo sa PBA? Oo, kasi first game namin, opening, kalaban namin San Miguel, although talo kami, doon ako nabansagan agad ng slasher. Kasi condition from college, from national team. Batang-bata. Batang-bata, oo. Talagang bilis ko nun. Takbo. Ilan taong ka nito? 23. 23? Tsaka yung time yun kasi yung age limit, 23 talaga. Naabutan ko yun. Hindi pwede mas bata sa 23. Hindi pwede. Oo, tama. Pwede. So, first game mo palang nabigyan ka na agad ng moniker. Doon na. Slash ng slash. Oo. Walang pagod eh. Kay Coach Jolly pa, grabe yung pa-ensayo. 95 SEA Games kami. Pero mo, December yun. Tapos, January, draft ka na. So, condition ka. Oo nga. Diba? Yung sige, go ahead. Kasi naisip ko na-curious ako doon sa training ni Coach Jolly pa kung gaano ka-intense eh. Kasi ngayon yung kay Coach Tab, ang kwento ng mga bata may bootcamp eh. Yung sa Ateneo, di ba, parang bootcamp na marine style na nasa dagat. O kami nun, darating ka, ang practice namin nun 8 to 12 sa Rizal. So darating ka ng mga 7:30. Hindi ka mag-shooting. Papahinga ka. Magsisave ka ng energy. Kasi pag shooting ka, pagod ka na. Pag dating ni Coach Jo, good morning, boards agad yun. Oo. Boards agad yun. Nakakapagod yun, boards. Napagkatagal-tagal. Pag good morning yun. Kaya talaga makikita mo yung mga Wala na yan ngayon. Wala na. Boards, ngayon, pagawa mo yun, siguro sa ibang probinsya. Ngayon, pagawa mo sa Wala lang boards eh. Ngayon, coaches na sila eh. Kayo ba, meron kayong ini-implement na bigay ng na nakuha nyo sa dating coach like yung boards, ganyan, yung ganyang discipline. Hindi na iba na. Hindi namin ginagawa. Hindi namin ginagawa. So, ganun yung umpisa. 7:30 to 12. Mga 8. Basta pagpasok na 8. Kasi darating kami dyan, mga 7:30. Tama mo, mga nakahiga eh. Wala na. Maaga pa kasi. Nakapagod sa practice. Hindi, yung mag-ista mo lang kami ng 7 to 8 to 12 na in the morning. Darating kami dyan, 7 o'clock, 7:30. Nakita mo, mga nakahiga, walang shooting. Wala. Natuto na kasi siguro. Mga nagsisave. Nagpapahiga. Papahiga. At ang sitwasyon, nandiyan, minsan nakaupo na yun, minsan nagkakape. Pagpasok nyo, kasi mga hindi mingiti eh. Ensayo, hindi ngiti yun. Kaya pag ikaw yung college, first time mo siya makita, and you heard a lot about him before, na parang, sorry po, masungit ah. Tapos makikita mo siyang ganun, tatakot ka eh. Ano yun? Oo nga, hindi kumingiti sa ensayo, wala. Good morning. Ayun na, pila na kami. Automatic. Board na, automatic na. Ang tagal. Babalik, pupunta, babalik. Oh my gosh. Talagang, pagtapos nun, tsaka pa lang stretching nun. Nakapagod yun, boards. Yun? Oo. Wala po stretching. Wala pa. Pag good morning na, walang stretch. Hindi, boards agad. Nabutan ko pa yung boards pero hindi na masyado sa college. Puro high school na. Nung high school, yung board sa college, parang doon na lang, 4 kayo. 4 kayo doon sa isang board. O kaya 3. Ikutan na lang. Doon lang kayo. Pero ano lang yun, 30 seconds lang. Dali lang. Hindi, sabi mo, tagal. Kasi, tagal kami doon sa maiksi. Lalakad yan, dahan-dahan. Hanggang makaabot sa kabila. Siguro, as pupunta sa kabilang side, pag ganun ka na, di ba? At pupunta sa kabilang side, tuloy-tuloy yun. Hahabulin mo, no? Oo. Tapos babagsak ang bola, ay, patay ka. Ulit na naman yun. Kaya yung magbabagsak ng bola, ikaw inabutan, mamumura ka talaga. Oo. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung hagis yung bola sa board tapos kailangan masalun ng kabila, itatap sa board, tapos susunod yung isa. Bawal mahulog. Tapos umiikot kayo dun sa... Bisa titingin ka na sa likod mo kung nasa likod na nga yung mga arbiter. No? Minsan, hihintay mo Hihintay mo na eh. Minsan may magpapatawa. Minsan kaya kasi minsan may magpapatawa pa na wag mo lang ano yan. Wag mo lang lokohin kasi uulit tayo. Minsan kalimitan, yung mababagal, mga sentro, yung mahina resistensya. Yun, oo. Yan yung nahuhuli. No? Tapos uunahan mo na yun. Uunahan mo na yun. Una kayo. Tapos puro defensive drills kasi si Coach Joe eh. Defensive drill talaga. Yun ang focus niya, defense. Siguro kaya kailangan yung endurance talaga. Everyday yun, everyday. Mag-i-ensayo ko pa ng amateur mo, PBL team. Sa gabi, mag-i-ensayo ko ng school team mo. Pa-practice ako 3 times a day. Oo. Ganoon talaga, dati. RT team, 2 to 4
Oriental ako, 6 to 8 ng gabi ang baste. Pero mo, every day, 3 times a day. Sino nakalaro nyo sa Gold? Thailand. Thailand. Chiang Mai, no? Chiang Mai. Oo. Dati kasi, mga pinapadala sa SEA Games, mga amateur pa eh. Oo, yung mga Ngayon, collegiate. professional na eh. May import pa. Magagaling na kasi. May import pa. Southeast Nag-naturalize kasi. Southeast Asia. Nag-reinforce din kasi sila, no, yung mga ibang mga team sa ibang Mhm. bansa. Yung galing, 3 times a week, 3 times a day ang training mo. Sayo. Kondisyon ka Tapos talaga uwian pa ng Bulacan. Kaya ng Bulacan. O kaya yung mga taga Bulacan, di pwede yung mga estudyante, kaya pwede magreklamo. Ito nyo, rinig nyo, 3. Oo, darating ka sa Oo, bahay paano ng mga time alas 11 ng gabi. Alis ka na naman ng alas 5 ng umaga. Sa teenager. Teenager. Paano naman yung, anong downtime mo, yung para mag-enjoy? Yung minsan, Di mo- Sabado, Linggo, Uwi. uwi. Minsan wala naman isa yan. Kaya, yung time ng college day talaga, wala kang wala kang gala sa mall, wala. Wala. Oras. Wala Magkano ba talaga, nun? 500, 200, isang week na yun. Grabe, no? Mamasahe ka, magkano pamasahe, balikan. Oo. Yung time na yun, mag-LRT ka pa. Oo. Hanggang basta. Taga-tagalan talaga. Malupit ba mga player ng Bulacan yung panahon mo? Meron din, oo. Oo. Kaya lang kasi Bagay. karamihan, may mga magagaling din sa amin na gusto ko sanang kunin. Kaya lang, siyempre mag-aaral. Ayaw na mag-aaral eh. Siyempre gusto laro, tapos allowance na. Oo. Pero pagka-aralin mo pa sila, luluwas sila balikan. Hindi na kinakaya eh. Marami hindi na tumagal eh. Oo nga, no? Kasi importante din naman kasi yung katulad din sa'yo, pinuwi ka doon, bumagsak ka ng PE, di ba? Iba pa rin yung importansya ng academics eh. Papasok ka lang naman? Oo, pasok. Hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan Pasok cum sabay laude. labas. Oo, pasok ka. Ganun Ganun ka ka lang. Makinig ka lang sa teacher. Hindi ka Oo. naman inuobligang Ganun ba yung ginawa mo? makisali. Kasi pag magre-report na, kasi minsan may group eh. Magre-report ka eh. Hirap, Yun ang mahirap mag-report. yung mga salta sa harap. No? Oo. Lalagdatin tayo niyan. Minsan nga, tinulungan ako ng pinsang ko maggawa ng report eh. Gawa mo nga report. Sinama rin siya yung report. Oo. Ayan na, para madali. Ginawa ko, minemorize ko. Pag memorize ko, ako lang yung nag-report na walang basa-basa. Oo. Oo, tuwan-tuwa yung teacher. Oo, yung mga ganun ba? Oo, Di ba? sarap. Matuwa yung mga teacher. Okay na eh. Galing. So yung pinsa mo palang unang AI, no? Siya ang magaling. Ginawa mong Gemini yun. Hanggang ngayon, tinutulungan niya ako. Yung speech mo ba nung military jersey mo, siya rin? Ganyan. Pag may speech ako, inaayos niya yung speech. Pero nag-aabot kayo, nagkalaban kayo ng college. Hindi na. Hindi na. Ayun siya sa akin. Nasa Cebu ako niyan. Nasa Cebu ako. Hindi na. Nasa Cebu ako. Bibigay na kami nag-abot. Sa Di, wala Battle na- of the Champions, hindi, no? Hindi, kasi hindi may champion to eh. Champion ka isa. Adamson? Hindi. Hindi, 1 year lang ako nun. Tsaka Sa Cebu Reserve. siya nag-champion. Oo. Hindi kayo nag-abot. Hindi, kaya Pero nung kung, nakita ko naglaro sa alumni league ng Adamson. Sabi ko, Adamson pala. 1 year lang pala siya. 1 year. Hindi tulad nila Kenneth na matanda. Pero ang senior na nun, sina Marlo. sila Marley. Oh, ikaw galing high school. Sila Apollo Lim. Ayun, si Apollo Lee. Tapos nakalaro ka ng UAP. Hindi. Reserve ako eh. Reserve ka. So, nabutan ni Coach Jan si Prime Marlo Aquino. Meron bang mga moves na hindi na namin nakita na ginawa ni Marlo nung college? Kung ano yung ginagawa niya, yun. Yun na rin talaga. Yung mga pa-Jolens na layup. Mga Oo. scoop shot, no? Oo. Mga ganun, no? Minsan nga, hindi pa natingin, gumaganon na eh. Oo, gumaganon na siya sa ilalim ng ring, no? Alam niya kung nasan yung ring, gumaganon. Galing. Memorize na niya. Memorize niya na kung nasan yung ring. Kampiyon, no? Sila nila EJ. Sila. Ang Twin lalaki. Tower, Oo, no? sila magkasama sa team. Para sa college, makalabak ka ng ganong laki. Yun na yun eh. Yun na yung simula na may mga May 7. Kenneth ka pa. Kenneth ka pa.
Ang laro pa naman noon, bardagulan sa loob. Oo. Hindi katulad Pisikalan ngayon na yun. labas. Ngayon, puro Labas na ngayon laro eh. Dati pag may big man ka, okay ka na yung team mo. Oo. Kasi puro loob Yung big man na magdo-dominate, no? Toughest matchup nyo sa college? Yung kamatch nyo na player? Meron bang tumapat sa inyo na player na pinahirapan kayo sa court nung high school o college? College ako kasi talagang madalas ko nakakalaban. Si Ruben De La Rosa. De La Rosa, Mapua. Although ayun sa akin yun, kasi ang lakas ng katawan ni Ruben eh. Oo. Dumadunk yun eh, no? Madak ng time niya. So, parang yung mga ganong kalakas ng katawan ng college, talagang angat ka noon time na yun. Tapos matatapat sa'yo na. Kayo, coach. Ikaw daw. Sa Cebu, marami. Mga big man doon. Pisikalan doon Puro Oo. physical kasi, no? Lalo ako, galing Davao, hindi ako sanay sa gano'n. So, napalaban din ako. Kasubo ka sa Oo, physical. tatakbo ka, uwi ka, hindi na. Nandun ka na Natatandaan nyo ba yung player na unang nagbigay sa inyo sa NBA o sa college? Sa NBA. Kahit saan. Sa NBA, dami. Oo. Oo. Sa PBA. Sa PBA, una, Dennis Espino. Okay lang. Pakidagdag nga sa counter si Sir Dennis. Ang kami palang winelcome ni Sir Dennis. Yan pala ang Pag PBA pivot ambassador niya eh. Tumama sa chunk ko dito Pag-pivot. May pitik talaga no? May Oo. ganun. Pag-pivot niya, no? Siyempre, hindi ka magpapahalata. Nasaktan. After ng game, sakit mo. Dati tinamaan na rin ako ni Kuya Dennis sa mukha eh. Oo. Pag gano'n niya rin, pag face up niya, alam niya, mga nandun yung mukha ko. Oo. Pag-ikot ko doon. Pwede ba, pag umihi ka sa poste, nakatalikod ka sa ring, haharap ka ngayon. Pero alam niya, nandun yung mukha ko. Doon pa talaga inilagay yung braso. Talaga, kung paano yung alam ni Marley kung saan yung bola, doon din alam ni alam Dennis niya kung nasa yung mukha. yung mukha mo. Ganda si kay Dennis kahit gano'n, physical. Malinis eh. Oo. Hindi siya yung brutal na Yung talaga War break. Hindi naman war break eh. Simple lang. basta siya, laro tayo. Physical lang. Tatamaan ka nga lang. no? Oo. Pero ang dami na nga. Ang dami nang na-welcome ni ma-welcome na natin siya sa Balyan kasi parang Dagdag yun. siya ang Balyan award din natin eh. Papa-interview kaya yun? Oo. Nasa ano lang yun. Pampanga ata Pampanga, no? Oo. Pwede yan, patawag natin. Oo. Para masabi niya Kuya Dennis, ang dami mo palang. Daming Winelcome. Oo, ang dami naming guest dito kasi tinatanong namin kung sinong nag-welcome. Napaka-welcoming mo palang tao. Ambassador, pwede ambassador. Napaka-welcoming. Welcome. One year, balik tayo sa PBA ni Coach Rodney. 1 year sa Pew Foods, tama. Tapos then, Trade Alaska. Alaska. yung trade ba nun, gusto mo yung trade na yun o parang Noong time kasi tagalangan niya, ka pa? parang 1 year pa lang ako. Wala pang attachment kasi sa team eh. Okay. Kaya alam mo yun, parang iba kasi yung nagtagal ka na, tapos bigla kang mawawala. Yung time na yun, para sa akin, okay lang. Kasi, yung time kasi yun, di ba, naglaban kami sa finals ng Alaska. Sa champion team, Grand Slam sila 96. Napunta ako ngayon doon. So, makaka-champion na ako. Unang 2 conference, out kami. All Filipino, out kami. Commissioner's Cup, yung second conference, finals kami, talo kami sa Ginebra. Gordon's. Nung Governor's Cup, doon kami champion. Doon yung first stage champion. Ayun, naka-champion. Sean Chambers. Governor's Cup. Pure Foods ang kalaban naman namin noon. Former team ko. Para sa mga fans ng PBA na hindi napanood ng live si Sean Chambers, gaano siyang klaseng import? Napakasipag, napakabait. Pag siya, practice talaga. Wala siyang petik. Siya ay easy. Tsaka, very disciplined. Siya yung import na di makitang mag-i-ensayo ng amoy alak. Sino yung pala? Sinong player na amoy alak pag nag-train? Sa local ba o import? Sige, sa import na lang para sa import, marami. Marami. Import, alam niya. Yan.
lalakas kasi ng katawan ng mga Oo. Kaya mag-isay sila ng bali, wala naman. Sa Ganun, local. lalabas kasi sa pawis yung amoy ng alak. Oo. No, ito ba yung dahil malakas ang team nyo, babalik ako nung college Kasi pag malakas yung team nyo, naglalaks ba kayo na inom tayo, wala naman tong mga... Well, yung ibang kasama ko lumalabas talaga. Bigimik talaga. Kaya akong time na yan, di talaga. Kasi uuwi ako, tapos, kasi, yun nga, nag-ensayo ako ng umaga national team. Sila hindi. Ensayo nila gabi lang yung school Okay. Yung iba sa kanila, wala pa sa PBL. So, pero kasi nga, yung time na sobrang lakas namin na yun, si Costoro hindi na nagtuturo Pasok na lang ng pasok ng tao. Batayan mo sige. So banjel na kasi. Oo. Yan, kikwento ko sa ibang nakakasama ko sa Basti kahit yung mga players ngayon. Nung time namin, hindi kami mayabang na parang tatalunin natin. Hindi, kumbaga yung confident namin na gano'n. Papunta pa lang, yung sisimula pa lang game, alam namin panalo kami. Pinag-usapan namin sa dugout, ilan na lamang namin. Gano'n, pupustahan sila. 20, 25, 15, ilalamang namin. Kayo lang din. Kami lang yun. Biro mo. Meron kami isang kalaban na team, hindi ko makalimutan. Nakalimutan ko lamang sila sa amin ng 10. Halftime, sabi lang ni Costuro sa amin, huwag nyo nang pagbigyan laruin nyo na yan. Ganun lang. Natapos na laro, tinambakan namin, 25. Ganun kami kalakas. Kasi hindi lang kami offensively malakas. Kaya namin tiyatambag kasi dumidepensa kami. Hindi kami yung dahil malakas lang kami. Yung Basti yung time na yan. Ang ganda. Kasi Depensa tinatanong ko yan kasi minsan may iba magiging yung komportable masyado dahil malakas yung team ko. Pwede akong kayo na yan, kaya niya yan. Kasi yung time na yan during the course wala kami yung monte kami natalo. Hindi, talagang panalo. Laging panalo, no? Yung unang kampiyon naman ng Alaska with Sean Chambers, gaano ka memorable sa iyo? Yung performance mo rin also. Para mag-champion ka sa PBA, di ba, Adeo? Para mag-champion ka sa PBA, napakaswerte mo dahil nung time na yun, sabi, alam mo na yung history ng mga nag-retire may mga nag-retire na walang champion. Oo. So, makaisa ka is napakahirap. Di ba? So, sa akin, at least nakaisa na ako. Okay na, di ba? Maka-chase ka man lang. Nagsunod-sunod yun Sunod-sunod yun. So, baga parang very lucky. Unfortunate na makasama ka sa champion team with Team Cone pa. So, very blessed na sa PBA na maka-champion ka talaga. Bira yun. Kamusta si Coach Tim? Unang dating ko sa kanya, sabi, hindi ko rin siya hindi natin siya makapa Hindi ko siya makapa English Nilagnat ka ba? English talaga. English Yeah, English. Tsaka, iba yung American Very strict, very perfectionist. Team. Very disciplined. Tsaka prangka, no? Very frank. Hindi kanya kukukingin ng mga kung ano talaga kailangan mo sasabihin niya. Kung Tapos, tuturuan ka niya not just in basketball talaga. Pati sa buhay. Kung ano dapat gawin, kung kang gagawa ng isang bagay na ruin your family, ruin your life, your career. Kasi different. Kasi habang na pinagdaanan yung pinahawakan yung mga players, na yung mga may nagbibisyo. Nakita niya So, yung time na very fortunate ako, napunta ako sa kanya. Nagtagal din ako sa kanya. Si Coach John, Alaska rin to si Coach John Nag-abot. Hindi namin nag-aabot. Hindi. Pero si Coach Tim pa rin nandun. Coach Tim. Kumusta viewing nyo doon? Ang haba ng viewing nun Lights off yun. Tulog. Pag nanonood kayo ng video, nakakantok. Oo. Ha? Kakatulog pa. Totoo yan. Kasi English pa, no? Oo. Yung boses ni team ko parang pangpatulog, antukin ka Parang umalingaw-ngaw, no? Nagkukwento. Story time na para matulog. Lights off yan. Totoo yan. Tsaka sa Alaska kasi masarap maglaro dahil alam mo yung hard practice at hindi. Kaya kami noong time na yan, kahit mag-ensayo ka na walang tulog, alam mo, okay lang. Kasi alam mo, very light lang kayo ngayon. Okay. Naka-design na. Oo, naka-design na yan for the whole practice alam ng buong taon.
alam mo yung light, alam mo yung hindi. Pero pagka heart talaga, ay heart, susuka ka. Twice a day pa yun eh. Oo. Doon marami sumusuka. Malapit na yung opening. Kasi- Pero pag on season na, alam mo na. Oo. Alam mo yung biglang pipito yan. Tapos na. Yun nga eh. Tapos na. Wala, Parang isang pawis oras lang. Wala, oo. Very light talaga. Pero pagka yung off-season niya, twice a day, diyan maraming talagang sumusuka doon Sa training sa niya. training. Sa umaga. Kasi sa hapon, medyo okay pa eh. Yung Oo. umaga. Yung conditioning. So in a way, balance eh. Di ba? May program kasi yan eh. Kumbaga sa off-season, kumbaga mag-i-invest ka sa katawan. Yun yung strengthening. Oo. Tsaka yung sistema, itatanim sa'yo yan. Maglo-load. Tawag dyan loading. Loading period. Tapos pag Pag season na. off-season. Pag season na, unloading na. Oo. Oo. Release na lang. Ganun. Maron mental, ganyan. Tsaka Lalo kasi na pag ano playoffs. Tsaka kasi kaya twice a day ang Alaska. Kasi di ba laging champion finals. Sila yung laging huling team na nag-iinsayo eh. Buong team Oo ng nga, PBA nag-iinsayo oo. na eh. Mm. Yung Lag last- na kami ng behind na kami ng 1 month eh. So, pag nag-ensayo ang Alaska, huli na. Oo. Lahat ng team, nakatatlong linggo na. So yan din pala yung medyo downside ng pag ikaw yung nag-champion. Pag lagi ka sa pahingi finals. mo, Finals konting ka, pahinga oo. mo. Tapos, konti din ng oras ng training. Tapos ikaw na yung last game ng, hindi ikaw agad yung first week ng opening ng game. Mga ano ka na dito. Kasi kayo yung last na natapos, yung nag-finals, ganyan. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Kumusta naman yung unang champion with Alaska? Kay Coach Masaya Sam? naman. Oo. Ano yun eh. First ko mag-champion sa PBA. So parang fulfilling. Anong conference yan? Import. Ang Eh, import niya, Sean Chambers din. Wala Russell Ellis. Kasi Ellis. Magaling yun. Abutan pa ba yan? Buto ko pa si Ellis. Nag-coke pa yan eh. No? Oo. Coke. Oh. Oo, nag-coke. Tapos sa inyo na. Sinong kalaban nyo nun? Tokentex. Nandun ka ba? Si 2007. JJ Salinger kalaban? Mm. Wala, ano pa ako nun? Air 21 pa ako. Air 21. Air 21 pa ako nun. Coach Sila Bo. yun, sila Macmac, Oo, Cardona. Jimmy. Nasa RP team kami niyan. Mm. Hindi nakalaro sina Asi, si Renren sa Tokentex. Kay Coach Chot. Galing din yung import. Solinger, Ellis. Si Belano naglaro. Oh, Donbel. Oo, sina Donbel Belano. Sina Cardona. J-Wash, nandun si J-Wash. Game 7 din yun. Oo. To the last game. Kamusta ang game 7? Ewan ko. Naipasok kayo sa game 7? ako. Oo. Nakakaba yun, no? Oo. Grabe ka ba ko dun? Oo. Saan? Sa finals niya. Nandun na rin si Reynel nun sa Alaska. Nandun. Sinong assignment niyo doon nung game 7? Yung Sino naka-assign sa inyo na or anong assignment sa inyo ni coach nung time na yun? sabi niya, do or die na to. Wala na to bukas, ha? Sino big man ng ano nun? Si Telan, no? Mark Telan sa TNT. Sila Si ba? Aliado. Yeah. Si Aliado ba sa Alaska? nun? Alaska, O sa Aliado. Tokentex. Wala nasa Tokentex si Aliado. Tokentex si na. Aliado. oo. Maganda rin yung series na yun eh. So yan ang May kabantayan niyo si Aliado nung time na yun? Hindi. Kaliwete yung import ng ano nun, TNT. Salinger. Si Ellis din. Kaliwete din, no? South Labanan naman. Ito, kaliwete rin to si coach dyan eh. Si Kuya Yancy, nasa Tokentex. Oo. Kaliwete din. Daming Oo, kaliwa Dami pala. yung kaliwete. Puro kaliwa Mga pala. pala si Hansi nandun. Tapos si Willie Miller, Alaska, TNT. Kami. Willie. Kaliwete rin yun. Kaliwete rin. Willie. Eddie. Laure. Kaliwete rin yun. Kaliwete. Oo. Nathan. Kaliwete. Di kayo pwede magtrabaho sa factory.
Kasi yung pasa, mali eh. Ganun ba? Pasa ng lata, yung pagkaliwete. Puro kanan lang. Counterflow, Bawal. Counterflow. Counterflow kayo palagi. Ba't binilig mo yung lata? Kaliwete ko, Brad. Pero sa pabrika. Pero may mga advantage ang kaliwete, di ba? Kasi medyo mahirap bantayan sa palpalin, di ba? Kontrapelo. Kontrapelo eh. Pero ang galing, no? Ang galing na ng-discover mo. Puro kaliwete. Ang kaming kaliwete doon sa team. Ang dami palang kaliwete nun. Sila dalawa Alaska, pero di kayo nagkasabay. Tapos pareho din kayo nauwi sa Ginebra. Tama? Nag-Ginebra din. Oo. Kamusta naman ang experience na naging member ng isa sa mga paborito teams ng crowd favorite. Pilipinas? Yung crowd. No? Laging puno. Pag Ginebra. Tsaka laging second game, no? Yun nga lang. Laging second game. Ay, second game. Lagi Bihira lang yung first game. Laging main event. Lagi kasi may game sa Pasko. Kahit nga yung pinakakulilat team ang kalaban, second game pa rin sila eh. No. Lagi Kasi baka uwi ng mga tao, kawawa yung second, yung maglalaro kung una mo yung Ginebra. Uwi na yung iba eh. Uwi na yung audience. Saka hindi, ang kasi ng PBA dyan, minsan yung ang first game alas 5, second game alas 7, yung mga galing office o trabaho. Nakakahabol. Nakakahabol, nakakanood sila ng second game. So yung mga nanonood ng alas 5, mga unemployed. Mga tambay yun. Mga tambay. Okay, wala ginagawa sa opisina. Relax yun. Okay, maaga umaalis. Tumatakas. Ito ba pagkuha ngayon mapupunta na kayo sa Ginebra, medyo may konting excitement ba? Tuwa na magiging fan favorite kayo lalo? Oo, kasi pag wala ka sa Ginebra, ang sarap talunin eh. Oo. Diba? Oo. Dahil, alam mo marami malungkot eh pag natalo. Oo. Kasi noong tayo nasa Alaska ako, hindi naman sila manalo sa amin. Dati. Oo. Di ang kaming galit sa'yo na Ginebra fans. Kaya pagdating sa Ginebra, iba kasi yun nga, sabi nga niya dyan, yung crowd, tapos feeling mo talaga nasa iyo lahat. Kailangan manalo. Oo. Pag nananalo ka talagang super... Proud yun. Daming... Kaming pinasaya. Oo, daming masaya. Tsaka, pag naglaro ka na Ginebra, kahit saan ka pupunta, marami pa rin... Although, kahit sa ibang team ka, siyempre may mga lalapit siya, photograph, picture. Pag sa Ginebra, mas marami. Parang, masaya ako napunta ka Ginebra, masaya ako, dati ganito ako nasa Alaska, ganito ako mga ganun ba? Ngayon, napunta ka na sa Ginebra na. So, iba rin kasi talaga pag nasa kanila ka. Oo. Iba rin talaga. May memorable ba kayong game na part ng Ginebra na hindi nyo na lahat ng game? Ako, lahat ng championship ko sa Ginebra. Kasi iba yun eh. Iba yung championship. Yung last natin, nandun sa R21 2008. Diba? Talo kami, game 7. 7 yun. Kayo ba yung nakalaban ng Ginebra nun? Oo, R21. Pwede manalo yun eh. Siyempre, mas yung experience ng Ginebra nun. Mas buo na. Although, lamang kami lagi sa series. 2-1, 3-2, lamang kami. Pero talo pa rin kami, game 6, game 7. Oo, yung si Alexander sa inyo. Alexander, si Toothpick, no? Diba? Malangit nawa, namatay na yata yun. Ano ba? Laki nun, 7-2. Oo, 7-2 talaga. Mas tumatakbo rin. Lakas rebound, blocks. Kasi import namin 6'9". Galing din yun. Si Steve Thomas. Yun. Thomas. Ang ganda ng katawan nun di ba? Parang si Kevin Garnett ang itsura nun. Dati. Kevin Garnett. So nag-game 7 kayo? Game 7. Galing nun. Eric Menk nandun, JJ, Kagiwa. Yun yung mga kasama mo. Pero yung time yung pinakamalakas ng R21, yung time na. Sila. Yung Arwin yan. Arwin, KG, Gary David. Si Gary. Si Doug Kramer, JC Intal. Homer C. Si Homer C. Winnie Arboleda. Nandun. Ang ganda nga. Si Tubid nandun pa yata. Tsaka si
Hindi, nasa Ginebra na. nasa Ginebra. Stupid, nasa Ginebra na. Si ano ba nasa amin? Sinong pinaka-problema nyo sa Ginebra nung time na yan, nung series na yun? Yung pinaproblema nyo? Import tsaka si Meng. Oo. Dalawang big man. Lakas Ikaw ba binatayan mo si Meng? Binantayan ko. Mahirap. Mahirap, kinain din ako. Oo. Lakas ng katawan ni Eric eh. Kasi pag umikot Lapad yun, din eh. Oo. Malapad din yun eh. Pero nalimit ko siya. Oo. So, ilan? 25 siya eh. Oo. Ilan na lang. 24? Natututo lang ako sa limit mo eh. Nalimit talaga eh. 25 yun. Di 24 na lang. Tama naman. Bawasan mo ng isa. Hindi naman sabing i-stop eh. Sabi i-limit eh. Oo, tama naman. Binaba mo nga eh. At least isa. Si Gabi Espinas pala, nandun pa sa amin. Yo, si Gabi. Oh. Andun mas gabi. Oo, nasa amin si Gabi Espinas. Kasi Oo, Ervin ganda Soto. nun. Yan ang mga masayang balikan sa YouTube. Malamang nandiyan pa yan, mga highlights and clips. Nung napasok ka sa Ginebra, paano ang transition ng pagpasok mo sa laro? Sino yung first five or talagang... Sa madali ako nakapag-adjust kasi baga parang medyo experience na tayo noon. Prime pa ni Fast and Furious yun eh. Oo nga JJ Mark eh. So yun kung sila ang scores ko. Sunod-sunod lang. Backup lang. Oo, backup. Mas madali eh. Hindi ka naman pwede makikompete talaga sa kanila. Kasi yung iba hindi nila naintindihan na pag makipag-compete ka dyan sa mga yan, mas mahirapan ka sa playing time mo eh. Alam mo yung backup ka, alam mo yung saan ka lulugar, alam mo yung ikikilos mo. Mas madali eh. Kami as a veteran. Veteran na rin si Bal nun. So, hindi rin kasi score. So, parang mas madali para sa amin yung na backup sa kanila. Ayan na, bigay mo na yung bola doon sa dalawa. Okay na eh. Kapabilisan ng dalawa yun yung time na yun. Oo nga. Prime nila. Magaling talaga Tapos sila. Eric pa nasa ilalim. Kaya naging successful din ang Ginebra noon, time na yun. Back to back agad kami noon, pagpasok ko. Rudy Hatfield lang. Rudy Hatfield lang doon. Kasi kahit na superstar yung Kagiwa at si JJ, Eric, nandun, MVP. Hindi mo mararamdaman yung tension sa loob na inggitan. Walang suportahan. Kaya naging successful talaga yung Ginebra. Kaya ang ganda ng chemistry. Walang kasi star, kami, walang pag pastar. kami, medyo sapawan ng bola. Oo nga. Tsaka yung dalawang yan, pag ensayo yan. Na sila Eric. Wala yun yung maramdaman mong tamad-tamad na yung superstar. Hindi, ensayo yun. Talagang nag-aaway pa yun. Talagang competitive, no? Oo, very competitive. Ayaw magpatalo sa scrimmage. Oo, yun ang masarap sa ganun. Di ba na-interview niya si Bong Hok? Ganun din kami sa Alaska dati. Talagang pag-ensayo. Si Bong Hok. Oo. The Hawk. Competitive, very competitive. Magagalitan ka nun. Bong Hawkins, no? Ayun yung mga tamad-tamad. Siya kasi yung veteran eh. Kung napagalitan na kayo ni Bong, bakit? Yung papetics. Pero pag siya naglaro, no, pag tinino, parang petics. Ganun na yun, no? Pero yun talagang galaw niya, no? Yan talaga, kahit nung araw pa eh. Effective naman. Mga pivot, mga pihit-pihit niya. Rebound. Putback. Tsaka perimeter. Oo. Asahan. Ngayon na coach na kayo, ano yung mantra nyo na gusto nyong parating sa mga players? Alam ko high school ba sa inyo? Ako sa junior. Sa junior. Mas kamusta naman ang pag-coach ng junior? Mahirap eh. Kasi kailangan marami turo, no? Oo, kailangan talaga marami. Oo. Hindi lang yung isa, dalawa, ulit-ulit, gano'n. Hindi, kailangan araw-araw. Kasi parang pino-form mo talaga yung binibuild repetition, mo. no? Binibuild mo yung... Repetition. Saka makikita mo yung mga bata yun, more on dribble eh. Kailangan bawasan. Dribble, oh. Kailangan pasa. Oo. Wala namang puntos yung dribble. Pwede naman dribble kung may purpose. Kung i-layup mo na yan. Hindi yung pagod ka eh. Oo. Kasalanan ng TikTok siguro yan. Dapat, wag na kayo magpa-drill ng dribble. Board. Baka tama na yun. Balik na talaga yung boards. Wala dribble yun point guard lang siguro. Wala ng dribble. Ang ganda nga. Kasi, totoo naman sinabi niya kasi ngayon, pag nanood ka ng mga NBA, di ba, may panoorin mo sa James Harden, dribble.
Saka street ballers. Yung mga street ballers na sumisikat ngayon sa online. O dribble eh. Mga fancy dribbling. Like yung yung may open ka na, may gap na, open. Pwede na i-layup. Bumabalik, i-step back tapos street. Steph Curry naman yun. Influential ni Steph Curry. So medyo ang task nyo as coach. Yun na, may open eh. Pwede mo na i-attack eh. Meron kasi pagtanggap ng player ngayon. Binabaksak agad ang bola. Oo, hindi mo natitingnan yung sitwasyon. Dapat triple threat, tingin, scan the floor. Dapat mabilis kang magtingin sa loob. Oo. Siguro yan ang task ngayon kasi junior. Kasi yung bata ngayon, nakarely ngayon sa kung ano yung napapadood eh. Yun yung ginagaya. So, kakadribble, di ba? Oo. Pag bumalik sa kabila, di na makatakbo. Pagod niya. Pagod sa kakadribble. Nakakapagod din yun. Dribble ka ng dribble. Oo. Yung mag-dribbling drills ka nga lang nung gano'n. Yung tuloy-tuloy. Stationary lang ha. Nakakapagod yun eh. Yung dalawang bola. Di ba? Pinapadrill yun. O kaya kailangan mo uminom ng Milo muna eh. Mukha lang madali, pero pag mahirap yun. Nakangala yun. Dribble. Okay yun kung may puntos ang dribble. Ay, oo. Maraming champion daw. Si Coach Rodney sa college. Yung pasensya talaga. Pasensya. Pasensya kasi di ba pag nagturo ka na, na-expect mo kuha agad. Biglang di agad, alam mo yun. Babalik sa dati. Oo, tsaka hindi agad makuha. Kakasabi mo lang eh. So, yung pasensya mo na hindi agad magagalit. Kasi, siyempre, pag-college niya, medyo ano na yan eh. May resistance na yan eh. Ito yung gusto nilang gawin. Ipoprogram mo kasi yan eh. So, yung pasensya mo talaga. Tsaka yung repetition, masanay sila. Tapos, bigyan mo sila ng instances na kasi dapat ganito. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, puro sabi lang, kailangan practice mo eh. Situational, ganyan. Madali magsabi. Kailangan makinig sila sa coach. Oo. Madali magsabi ng ganito ganyan, pero pag hindi mo pinapractice, hindi mo sila pwedeng pagalitan. Kasi hindi mo pinapagawa. Oo. Tama. Yan, galing. It's nice na from San Sebastian player, pro, tapos ngayon San Sebastian coach. No? Ganda ng karera. Recoletos. Ayan, pareho sila. Recoletos. Cebu, tsaka Manila. Kasi ngayon, magkasama sila. Kaya nga. Magkasama rin sila sa Golden Oldies. Alam mo ba yun? Golden Oldies? Oo. Parang hindi na. Ano ba yung Golden Oldies na yun? 50. Golden. 50 up. Parang PBA lang pala, 50. Oo. So 50 up. Nakikita ko nga, naglalaro dyan sina Asi, mga dating legends, mga ex-pro. mga 50 up. Saan ang mga ongoing ang liga? Ongoing. Trinity. Quezon City. Pwede bumili ng ticket dyan? Walang ticket. Libre panood. Libre manood? Oo. Saan ang mga Trinity. games? Okay. Yan, sa mga nakikinig ng Balyan, sakto. Pag lumabas tong episode na to, ongoing pa rin yung mga liga pag gusto nyo mapanood. Bakit nyo binuo yung Golden Oldies? Kasi, like, di ba, kasi dati, pag 40 ka na, wala ka ng laro eh. Diba? 40 up. Pumasok na yung 40 up. 45 up. Oo, 45 up. 50 naman. 50 naman. Bihira na lang kasi sa atin, ang X-Pro 50 na active eh. Oo. So, ilan na lang talaga yan. So, sabi namin, 50 up tayo, i-open natin sa open. Sa mga pro. Pero kailangan meron niyang medical certificate, no? Yes, meron naman talaga. Ng doktor. Ang Kasi, referee nyo, doktor na rin. Tsaka may waiver naman. para pag may waiver nag-emergency. kami. May waiver. Pero may medic kami during games. Saka malamang alalay naman yan. O kailangan, nandun na yung cardiologist. Yung coach, alam ko mukha ng timeout yung cardiologist. Medyo violet na to eh. Sab ka na. Pero magugulat ka, ibang mga teams, meron mabibilis pa rin. Yun na, kondisyon. Kondisyon talaga. Kondisyon pa yung Kahit 60 nga, meron pa kondisyon eh. Hindi ko na nga pinasisingit sa pila yung mga yun eh. 60 up, balak nyo rin? Sa 60 Pwede Problema, yung ilang team? Oo, yung nilalaroan ko abroad, Taiwan, China, ganyan, kalabas Achit. Marami kami nakakalab, meron kaming kategory na 60. Ang dami naglalaro, mga matatanda. Ay, alam mo naglalaro? Tikas pa rin. 6 na team pa. Siguro dito, pag nag-60 tayo, baka wala konti lang. Baka wala ka mabuong 4 na team. Oo. Pag 60 up. 60 up. Mas Coach Leo, pwede pa maglaro doon. Bote na hawak eh. Iba rin kasi Baka pagkain pwede natin. 58 siguro. 58. Sa ibang abroad, mga Chinese, malalakas ang katawan. Oh. Kasi, mga tea.
Nagtsatsaya mga eh. yun eh. Gugulat ka, Ano? 60. Yung kain nila. Tsaka yung kain nila, Chinese Oo, food. masarap. Gulay, di ba? Mga steamed fish. Oo, gulay. Ganun sila eh. Ate, parang wala kang makita ng 60 na active pa naglalaro. Sa atin kasi, yung pagkain natin, ano na eh. Pag 60 ka na, parang hihina ka eh, no? Oo, kaya nga, di ba? Oo. Saka madalas kasi pag player, wala na. Tapos na, wala, nagle-let go na sa diet. Baga parang, enjoyin ko na ito kung kakain na. Minsan ganun eh, makakain nga masarap. Parang ganun, no? di ba? Pwede na ako mag-2 cups of rice. Parang buong buhay, diet eh. As itong retired Player na. kasi. Oo. Pero okay yan, 50 up. Oo. Sana makapanood din tayo. Ikaw, makakabalik ka pa naman agad. 7 months lang yan, di ba? Oo. So sa Pero mga... matagal. Bilis lang yun. Tagal pa to. Lalaro ko sa 50 up. Bata pa to eh. Dayain ko Bata yung pa. birth certificate. Ikaw MVP ron. Protesta ka, protesta. Oo. Sila kayo di kayo makalaro kasi kayo yung nagpaliga. Kami. Pero parang pwede naman yata yun eh. Oo, playing commissioner. Oo. Kaso sabihin bias. Bias. No? Di mapituan ng rep. Tsaka pag nanalo, sabihin, pabor. Oo. Pag iba na lang nagpaliga, yan, sali kayo. Oo. 50. Hindi, magpaliga tayo ng 50 para makalaro sila. Oo. Tayo naman commission. Tayo na rin ang commentator. Kayo. Kung paliga tayo. Para makalaro naman sila. Oo. At makikita natin ng The Slasher at ang MVP ng Negro Slasher. Oo. Ano yan? Ang ano yan? The Immortal. Oo, The Immortals. Mortal na. Mortal. Maraming salamat, Coach Thank you Rod. sa pagpunta dito. Thank you, Thank you for inviting me. Alam namin, busy kayo kasi meron pa kayong game mamaya. No? Oo, Punta pa sakto. silang Bulacan. So yung Salamat, staff namin, salamat. baka daw pwedeng sumabay kasi taga Bulacan siya. Saan sa Bulacan yan? Hindi ko alam. Saan sa Bulacan? Giginto. Kila Coach Luis. Dami daw ginto dun eh. Oo, saka welcome back, RDO. Thank you. Nako, maraming Active matutuwa. RDO, active. Active na ulit. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.